Oh, BP Sara muna tayo, mga bossing. No, ito pa, oh. Eh, nako, banat na naman to kay BP Sara. Magngangaw-ngawan na naman po ang mga DDS, mga kababayan. Bakit? Salita na naman po si Atty. Claire eh. Po ang nais naman nilang iparating. Ayan. Magagalit na naman no yung mga kapitbahay nyo, mga DDS. Oh, walang matigas na bato sa stone crusher. Yan na naman po ang nais naman nilang iparating. Maging kaawa-awa ang OVP, maging kaawa-awa ang Vice President. Oh. Kung Ay, ganyan naman ho talaga, mga kinakawawa, pinupolitika. Oh. At ito pa malala, mga kababayan. Ano? Sila pa. Sasabihin nila, ginagawan po kami ng fake news. Sila pa, yung malalakas ang loob na magsalita na sila yung ginagawa ng fake news. Mga bossing. No? tutuusin po natin, siya po naman ay binigyan ng pagkakataon para ipagtanggol, idepensa ang kanyang proposed budget. No, yun ang sinasabi ko sa inyo, di ba? Yung pong pagpatawag sa Vice Presidente para umupo, hindi lang po para umupo yun sa Kongreso. Para idepensa niya po yung 2 bilyon na hinihingi na budget, mga kababayan. Kung talagang naniniwala ka, importante para sa Pilipinas, yung 2 bilyon na budget na yan, ipagtatanggol mo. Hindi pwede yung, bala kayo kung gusto nyo ipasa o hindi. Kung naniniwala ka na para sa Pilipino talaga, yung pagpupuntahan ng budget na yan, ay nako, ipaglalaban mo yan. Diba? Kaso ho, mga kababayan, bago ho yata yung tawag dito, yung AirPod ni o AirPods o yung Apple AirPod ni Inday Sara Duterte, mga bossing. Kaya ang ginawa na lang biruin nyo nasa Congress. Tapos siguro hindi ko alam kung si Taylor Swift ang pinakinggan niya noon. Kabastusan po, di ba? Nandun ka para ipaliwanag eh. Di ba? Di kung naipaliwanag mo ng maayos at na-justify mo yung 2 milyon na yan, talagang ito yung mga pagpupuntahan at importante para sa Pilipinas yan. Bilyon para sa Pilipinas yan. Baka naibigay po lahat yun, di ba? Pambansang nanay, survivor. Kaso wala ho. Para ho sa akin pambabastos pa yung ginawa. May mga magtatanong, humihingi ka ng budget. Kayo ho ba? Kapag kayo humingi ng budget sa tatay ninyo, hindi, basta binigay ko na yung listahan. May katanungan yung magbibigay ng budget. Hindi na ako sasagot, bigyan mo na lang ako o hindi, o ayaw mo. May insulto pa yung magbibigay. Di ba? Sa panahon na yon, mga kababayan, hindi pwede yung, babalik ko lang din si Marcoleta, hindi pwede yung sinasabi ni Marcoleta na tradisyon. Hindi ba pwede natin gawin yung tradisyonal na nakaugalian na dito sa Congress na kapag Vice Presidente o Presidente ang humihingi ng budget ay sundin yung nakaugalian o yung tradisyon? Di ba? Hindi na huubra yun, mga kababayan. Sa sobrang lala ng korupsyon ng Pilipinas, kahit presidente, vice-presidente, kailangan alamin kung saan dadalhin yung budget. Pero kinakaltasan bawat manggagawa ng tax buwan-buwan. Hindi ko baka nga yung iba, kinsenas, katapusan di ba? Tapos parang wala lang, parang aalagwa lang yung kinakaltas sa'yo. Hindi uubra na po yung traditional na sinasabi ni Marcoleta, mga boss. No? Kailangan po yan, inuusisa saan mo dadalhin. Ano ang paggagamitan mo? Ano ang ginawa mo doon sa nakaraan na budget? Kaso ho, mga kababayan, yung binigay sa kanilang pagkakataon para ipaliwanag, inaksaya ho nila. No? Kaya alam nyo, wala silang karapatan dito para sabihin na, oy, ganito, ganyan, para magreklamo. Bakit ganun lang? Wala, bakit? Binigyan kayo ng pagkakataon para ipagtanggol yun.
para i-justify yun, pero hindi nyo ipinaliwanag. Hindi naman po hinahadlangan na magbigay ng tamang budget sa OVP kung ito naman ay maipapaliwanag niya. Kumbaga sa thesis, kung ikaw yung nag-submit ng thesis, kailangan mong idepensa. Hindi pwedeng sabihin mo sa iyong panel of judges, kayo na pong bahala magbigay sa akin ng grade, basta yan na po ang thesis ko. O, di ba? Ganon na ganon po ang ginawa ni Inday Sara Duterte Di ba? Sabi ni Boboy wala. Eto, DDS. Pangganyan lang ang comment. Tumatlo ka. Siyempre, tatanggalin ka namin. O, kayo na magtanggal kay Boboy. Pwede kayong mag-comment. Sigaw nyo pa dyan, Duterte, Duterte, Duterte. I-comment nyo na, i-comment Duterte. Wala kaming Basta isang beses lang. No? Hindi yung magpa-flood kayo dito. Dito din po, kahit na tayo ay supporter ng gobyerno. Isang beses, dumalawang beses, tumatlong beses, apat. Nagpa-flood kayo dyan sa comment section, tanggal kayo. Bagong Pilipinas, maraming adik. Tingnan nyo po yung komento nila, mga kababayan. Saklap, Pangbobo yung mga ganyan Meron topic, pwede kang kumontra, pwede mong sabihin, oy, mali ka ng sinasabi, ipaliwanag mo. Pero dahil nga po, hindi nila alam o hindi nila naiintindihan kung ano ba nangyayari, bagong Pilipinas, maraming adik. Yun na lang, bangag, adik ka, Mark Ramos, gano'n na lang Yan po ay tatak DDS. So wala pong nang iwan sa kanya, baka po siya po ang nang iwan sa gobyerno. Ayaw na daw po niya kasi nabudol daw po siya. Baka sabihin ng mga tao'y mabubudol na naman sila pag ganun. Parang tayo nga ang nabudol, mga kababayan Di ba? Yun, yung sa Uniteam. O tingnan nyo, mga boss chief amo, sir. Sino ngayon yung mga naninira? Sino ngayon yung pala-imbento na lang mga kababayan? Para mabuwag yung gobyerno ng Pilipinas. Di ba kampo nila? Kampo nila. Sila Roque na dating nasa Uniteam. Di ba? Paliwanag nila bakit si Kitty nag-MJ. Ay, nako. Sila Roque. Nagulat nga tayo, biglang may pagbabanta ang vice-presidente, mamumugot pa ng ulo. May assassination pang plano. Di ba? Sino ang mas nabudol? Pinagtiyagaan na wag magsalita, wag rumesbak ang Pangulo sa kanila, mga kababayan. Nainis na tayo sa ating Pangulo. Pangulo, resbakan mo na sila. No? Pangulo, bawian mo na sila kasi kinakawawa ka na nila. Pero hindi ginawa ng Pangulo, mga kababayan. Hanggang sa hindi na siyempre, buhay mo na yung pinagbabantaan. Buhay mo, buhay ng asawa mo, buhay ng pinsan mo. Mukhang kailangan na. Doon ko nakita, nag-umpisa, mga kababayan, talagang palaban na ang ating Pangulo. Siya. Kung hindi po siya nag-endorso, bakit meron po tayo napapanood na campaign ads na kasama po niya at pinagmamalaki niya ang naging trabaho o performance kung mayroon man ni Ulit ka! Atras ka lang, ha? niya at pinagmamalaki niya ang naging trabaho o performance kung mayroon man ni Senator Bato. Nakasimple si Atty. Claire doon, mga bossing. Bakit niya pinagmamalaki yung mga nagawa kung meron man? Halatang wala Nasimple si Bato de la Rosa doon. Kung meron mang nagawa, diba? Ano po ba ang maitatawag doon? Siya po ba nagsasabi ng katotohanan dahil meron po siya in-endorse na kandidato? Oo nga naman. Pag-i-endorse pa din yun ng kandidato. Si BP talaga. Pangalawa po, kung na-scam po siya ng Uniteam, is it not the other way around? Hindi naman po siguro inakala din ng miyembro o ng mga miyembro ng Uniteam na mabilis magagastos ni VP Sara yung 125 million pesos na confidential funds in just 11 days. Hindi naman po siguro inisip nila yon at nagbigay ng tiwala sa kanya. 11 days, mga kababayan. Anyway, ayan, may impeachment na naman po. Di ba, mga boss chief mo, sir? At mukhang
talagang ang impeachment po ay pagkatapos na ng eleksyon. Lagi ko naman nung sinasabi, ako, mas okay sa akin na yung impeachment ay mangyari pagkatapos ng eleksyon. Lalong-lalo na ho kapag ka naaresto na yung mga senador na involved sa EJK. Bakit yun? Hindi, wag yun. Ang harsh mo naman, baka marinig tayo ni Bato de la Rosa, masabihan tayo, come on Mark, sumama ka dito. Go, Mick Madi. Baka masabihan tayo ng ganun. Ano po, medyo ano lang tayo, kalmado. No? Pagkatapos ng eleksyon, siyempre wala na, talo na yung mga pro Duterte. Yan, saka natatakbo. Wag na yung ano, kapag yung ICC, pag naaresto na ng ICC, masyadong ano, baka magalit sila dun no? Oh, pusasan mo na ako, Mark. Oh, para kasi Trillanes, Mark, pusasan mo na ako. Come on, Mick Madi. Di ba? Mga bossing, sir, nahuli na ba yung lalaking nakasombrero na natatakot sa Maynila? Mukhang nasa Japan naman yun Ano? Ewan ko doon, parang kala mo may tira din no? Ramjay Negros Island. Alam nyo yung style ng mga DDS? Yung ano, yung tipo hubang ang palabas sa publiko may mga tira. Ano? Yung may mga bilang. Oh,